Wala na po kaming mabentang grafted. Naagad po ang aming grafted. Ngayon naman yung mga sanga ng ating bougainvillea ang aming tinatrabaho. Ayan, nangunguha po sila ng mga sanga ng Chinese lantern, yung mother plant natin ng bougainvillea na nakatanim sa lupa. Kaya malago siya. Yan, binebenta po natin yung mga sanga. Yes po, ang dami na po nag-i-inquire kung nagbebenta daw po tayo ng bougainvillea cuttings. Ito po, nag-i-start na kami magbenta. Pero selected varieties lang po. Kung alin lang po yung variety na marami kaming sanga. Tulad nga po dito, Chinese lantern. Ayan, malago na kasi nakatanim sa lupa. Yan, pwede po nating benta. Ayun, Mr. and Mrs., malaki yung mother plant natin. So, yun, pwede tayong magbenta. Ibig sabihin po, meaning to say, for newbie collectors only. Wala po tayong binibentang top rare or rare varieties. Actually, may rare tayo, pero sabi ko nga, for newbie collectors lang. Wala po tayong mga top rare. And then, ang pagbenta po namin ay paunti-unti lang. Abangan nyo na lang po yung post namin sa aming sa Facebook page na Royal Garden of Bougainvillea. Paunti-unti lang po yung pagbebenta namin. Alam nyo po ba kung bakit? Konti lang yung pinost ko. 12 varieties lang yata yun. Dahil matagal pong maghimay. Matagal pong mag-pack nitong mga cuttings. Kaya paunti-unti lang muna. After mapak natin yung order nila, tsaka post ulit tayo. Ganun. Paunti-unti lang muna. So, pipiliin ko lang yung mga variety ko na malalaki. Mararaming sanga. Yan kasi nakatanim sa lupa yan eh. Kaya madaming sanga. Tsaka ordinary variety lang to. Kung sino lang po ang may gusto. Patingin niya nung ginagawa niyong paghihimay. Pakita nga dito. Ate, patingin lang. Yun. Pag cut po nila, isang cut na. Yun na yung size. Ilang inches yan? 6? 9 inches. Lahat yun, 9 inches. O yun, 9 inches lang. Maliit, malaki. Kung alin yung makuha nila. Kapag maliliit ate, yung nakuha mong sanga, magdagdag ka naman. Kung bibigay malalaki natin, baka maubos. Ito, katulad dito, yung puno po yan. Hindi namin pwedeng ibenta yan. Yung mga sanga lang tayo. Mauubusan tayo ng sanga kapag kinuha natin puno. Yeah. Ayan yung mother plant natin ng Mr. and Mrs. Sobrang sipag po mamulaklak yan or ordinary variety. Siguro meron na kayong mga yan kung talagang dati na kayong collectors. Pero yung mga nag-i-start pa lang mag-collect, siguradong magugustuhan yan. Kaya nga sabi ko for newbie collectors only. Yeah, sobrang ganda ng Mr. and Mrs. na to. Yan, nagbebenta kami. Magkano nga benta natin yan? 5 pesos per cut, di ba? 5 pesos per cut. Kung ano yung matapat, malaki o maliit. Dalawang kulay ang bulaklak niya sa isang puno yan. Kaya Mr. and Mrs. dalawang kulay na. Malaki o maliit kung ano yung matapat na makuha. So wala pong ipinapangako na malaking sanga lahat. Then tapos ganyan yung gagawin nila. Inaalis na ng dahon at tinik kasi yung tinik bubutas sa plastic yan. Huwag mo sagad ha. Yan naman po ay 36 petals po siya, pink to, at saka yung lime white yung isa. Yan, inaalis na ng dahon at tinik. Kasi po, bakit aalis si dahon? Para hindi po mabilis matuyo. Kapag nasa biyahe siya, kapag may dahon siya, mabilis matuyo yung sanga niya. Kasi syempre, i-absorb ng dahon yung nutrients niya. So, inaalis po yung dahon. Tapos, ito naman tatlong to. Napaka-easy ng trabaho ng mga ito. Ayan, himay-himay lang. Hinihimay nila, pinapak. Then, ganito na po ang ending. Ito, ready na for, para i-insert sa loob ng box. Ayan, mamaya, pag naka-box na or nagba-box na, babalikan natin sila. Bibilin. Yung kulang ko ba ibinigay sa akin ngayon, Mona Lisa? So, ito po yung mga nagpapak natin ng mga cuttings ng bougainvillea na na-order nyo sa post namin dito sa aming Facebook page na Royal Garden of Bougainvillea. Ayan na po yung iba, naka-box na. Dadali na sa LBC mamaya.
And then yung mga susunod na batch po, ayan, hinihimay pa lang. Para naman po yun bukas. So, ganyan po. Ang cuttings po natin, hindi po lahat mataba. Depende po sa variety. May variety po na matataba talaga yung sanga. At may variety naman na payat lang talaga siya. Yung mga variety na payat, para makakuha kayo ng mataba, puno po ang dapat ipadala para mataba. So, talagang mga payat po. Hindi naman po kami nagbibigay ng mura na sanga. Yung kulay green na malambot. Hindi po kami nagsasama ng ganon. Di ba, baby, din inaalis mo yung malalambot? Hindi po nagbibigay ng ganon. Pwede pong green, possible na green, pero matigas na. So, ilang box na yan na buo natin, Erwin, na yan? 12 ano? Opo. Ayan, 12 boxes po. Ito po yung mga umorder, nag-mine doon sa Postco ng cuttings, then unang mag-send ng payment. Basta po nag-send ng payment, ipaprocess na po namin, ikakat na po namin yung sanga at sisimula na po ipack. Medyo madiwara po siyang trabaho, matagal siyang gawin. Kaya unti-unti lang po yung aming mapapaship everyday. Matagal po kasi siyang gawin, mas mabilis pong gawin yung rooted. Kaya lang wala pa tayong available na rooted na pwedeng ipa-LBC. Pero mas mabilis pong ipack yun kaysa dito sa cuttings. Kasi manguha pa lang ng cuttings, sobrang init. Hindi naman po pwedeng ikat ng ikat. Kung ano lang po yung order, yun lang po ang kinakat namin para laging fresh. Pagka po maramihan ng cut, yung iba po, yung hindi masasama, masasayang lang. So kung ano lang po yung kailangan, yun lang po yung kinakat namin. So, ayan, mamaya po ay dadalhin na po sa LBC yan. Papadala po namin sa rider. So, mga ilang araw lang, mga 2 to 3 days po, nasa inyo na yan, na mga cuttings nyo. Sa lahat po na may order, na-inform mo na ba sila Alpine na isi-ship na yung kanila? Na order nila? Yung iba po. Yung iba. Pero pag dumating yung, yung resibo, mamaya, pag nakuha sa LBC yung resibo, isi-send po doon sa may-ari nung kung sino po yung nag-order na pinaship na. So, pag wala pong sinesend sa inyong resibo, Alpine, pag wala kang sinesend na resibo, ibig sabihin, hindi pa napapaship. Kailangan kasi ma-inform mo sila na ipapaship na yung cuttings nila para mahanda nila yung taniman. Opo, kayo Ma'am Joy. Kasi kailangan pagdating sa kanila, nakahanda na yung pagtataniman. Kaya kailangan mo silang inform. Opo. Hindi katulad nung rooted kasi nakasama na yung lupa niya, konting dagdag na lang. At okay na. Ito kasi kailangan talaga nakaready na itaniman nyo. Sa paraan naman po ng pagtatanim ng ating mga rooted na to, mga cuttings na to, pwede po kayong mamili between ICU or tusok-tusok system. Meron po tayo mga tutorial video dito sa ating YouTube channel kung paano yung tusok-tusok system namin at kung paano yung ICU. Yan, mamili po kayo. Ako po sa inyo, yung iba ICU, yung iba tusok. Para ma-try nyo po kung saan kayo mas maraming mapapatubo. So, magkaiba ng paraan ng pagtatanim para matesting nyo. Yun naman po mga sanay na talaga, magagaling na sa pagpapatubo na itong mga bougainvillea. So, kung ano po yung discarte nyo na kung saan kayo makakapagpatubo. Yan, talaga may sanga na malaki, may maliit. Eto. Medyo malaki. Yung iba talagang maliliit. Hindi naman po pwedeng pipiliin namin lahat yung malaki. Ano po gagawin natin sa maliit? So, talagang isang sanga. May part na malaki, may part na maliit. So, yan po. Good luck po sa atin lahat. Sana mapatubo natin mga sanga na to. Sana kahit kalahati man lang mapatubo natin. Yan. Thank you po sa lahat ng mga nag-order ng aming bougainvillea cutting. Sabi ko nga, for newbie buyers lamang po, sa mga bagong nagko-collect pa lang po. Pagka po mga dati ng collector, marami na po siyang variety. Hindi na po gugustuhin itong mga variety na binibenta namin. So that's all for today's vlog. Thank you. Thanks for watching.